Amen. Mga kapatid, ganito po ang problema ng ating mga tao ngayon sa ating mundo. Hinahanap nila ang Diyos. Totoo naman, kilala nila ang Diyos, they believe God, pero gusto nila makuha lang naman yung mula sa Kanya, mula sa Diyos. Pero hindi dahil gusto nila mismo ang Panginoon. Amen? Gusto nila pagpapala, pero hindi nila gusto yung taga-pagpala. They want the blessing, pero yung blessor ayaw nila. Gusto nila yung tinapay, pero yung bread of life ayaw nila. It doesn't make sense. Di ba? Yung source ng tinapay, ayaw mo. Yung mismong bread of life, ayaw mo. Pero yung tinapay na temporary, gusto mo. Tandaan po natin, ang mundong ito, magbibigay yan ng excitement, pleasure, pero si Jesus lang ang magbibigay sa atin ng fulfillment. I say that again, si Jesus lang ang magbibigay ng fulfillment sa buhay mo. Amen? Mga kapatid, hindi kayang busugin ng temporary things ang eternal soul. Ang problema sa atin, hindi na inahanap natin sa mundo ang bagay na si Kristo lang ang kayang makapagbigay. Don't you know, sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has planted eternity in the human heart. Ibig sabihin po, may hunger po tayo sa ating puso, sa ating mga puso, na tanging Diyos lamang ang makakapuno nito. Wala nang iba. And now, let me ask you, ano ang mga bagay na tinatakbuhan mo para mapunan ng emptiness at gutom mo? Kanino ka pumupunta? Sa restaurant? Nabiro lang po. Pero what I'm talking about here is, kapag ikaw ay empty na, kanino ka tumatakbo? Kanino ka lumalapit? Nakikita mo ba ni si Jesus ang tunay na kasapatan ng buhay mo? Hindi lang siya, in fact, hindi nga lang siya sapat, He is more than enough. Baka nga po ngayon, may ilan sa atin, maaaring pagod ka na emotionally, empty ka na spiritually, dry ang Christian life mo, dry ka spiritually, malnourished, baka kasi mas marami tayong kinakain sa mundong ito kaysa kinakain natin yung bread of life. God is inviting you. Ini-invite ka ng ating Panginoon, lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Kasi ang Panginoon hindi niya sinasabi na, ayusin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa akin. Hindi, ang sabi niya, come to me. Lumapit ka sa akin. Lahat ng mga napapagod, sabi pa nga niya, come to me, all you are heavily burdened. I will give you rest. Kasi si Jesus lang naman ang pinanggagalingan talaga ng rest, kapahingahan. Siya lang rin ang makakapagpabusog sa atin.